naputol, nabasa ng ulan, napatakan, nabaktuloy. Layo na, layo na nalakad ko, galing ako doon kanina, layo na lakad lang haba. Etan, dulo na pala to, ano pala yung dulo ng kanya, ano tawag sa ganito, yung gilid ng dagat tas lalakadan, seaside walk, ganun ba yun? Tawag na relaxation. Anong meron dito? Ano to? A611. Hindi ko alam ibig sabihin niya. Bayaan mo na yan. Lakad lang. Tuklasin ang ganda ng dagat ng Kaohsiung. Nasa ano pala ako? Nasa Mito. Sinearch ko lang to sa map eh. Mito. Oops, wala na, dulo na, kalsada na. Hindi lang tayo. Yan naman yung paikot. So, yan. Para pag in-upload ko sa YouTube, medyo mahaba-haba naman para mapanood ko pag ako'y naboboring, hindi makapaggala. Oh, yan. Tinatawag na kalma. Kalma, kahit hindi kalma yung dagat, galit na naman siya. May bagyo na naman kasi. Tapos may bagyo na, tapos imbis na nakahiga ka sa kwarto, imbis na nag-ML ka lang, mas gusto mo pang magsakay ng bus. Magsakay ng bus at saka magtingin sa Google Map kung saan mapunta. Lasi ng trip eh, no? Talaga sa ayan ang trip pag boring ka. Grabe yung alon dun, oh. Humahampas. Putik na yan. Sobrang laki. Sinlaki ng ano mo, utang mo. I-upload ko to ng walang edit para rinig yung boses ko. para siguro pag dumating yung panahon na hindi na ako makapagsalita, maririnig ko pa rin yung boses ko kung paano kung magsalita ng puro kalokohan. Ito yung upuan, sinasabi kong pag sa Pinas yan, gawing hotel yan, kaya panggatong ng mga Pinoy yan dun. Ay, umpo muna tayo. Tambay muna tayo dito. Basa eh. Yan, tawag na ako. Lakas ng trip. Tambay. Nakapayong. Sombrero. Ano pa? Naglilibang ng sarili, nag-uubos ng oras, kinakausap ang camera, malakas ng alon, grabe. Siguro pag nito maingay ang nito, ang audio, mahangin kasi. Kung sayang ang linggo, kung nasa Taoyuan ako, yung linggo ko may bayad pa rin. Kita pa rin ako ng 1.7. 8 oras lang yun. Pero okay lang din naman dito sa Kaohsiung kasi papahinga talaga yung katawan, makalma yung isip. May allowance pa, kahit Sunday may allowance naman dito, may food allowance na 700 per day. Kaya okay lang din. Kausap ko si mama kanina. Talagang pag nakakausap ko ang mama ko na talaga ako. Parang gusto ko siyang bigyan ng sobrang gandang buhay talaga. Yun naman ang goal natin mga anak eh. Kaya lang sa akin kasi hindi ko pa maibigay talaga sa ngayon. Ang dami kong responsibilidad.
Pero kahit pa paano naman, hindi ko naman siya pinababayaan. Palagi pa rin merong para sa kanya. Kaya lang, yung full force na sinasabi, yung gusto ko siyang mabawian ng, yung sobrang ano ba, mabigyan siya ng talagang hindi na siya mahihirapan. Hindi ko pa talaga kaya eh. Ganun pala talaga pag nagkapamilya ko. Gusto nyo maibigay lahat sa magulang mo. Siyempre, meron pa rin kahati at andyan yung mga anak mo. Hindi mo naman pwedeng pabayaan. Magiging number 1 talagang priority mo, mga anak mo talaga. Kahit na gaano kaliit o kalaki ang sahod mo, ang sinasweldo mo, ang income mo, palaging priority pa rin talaga yung mga anak mo. Mga anak, sunod yan, si mama, sa mga kapatid, huli na ang sarili. Sa sarili, pag may sobra na lang, ayun na yun. Okay lang yun. Kaya naman tayo nandito sa ibang bansa eh, para sa mga mahal natin sa buhay. Para maibigay yung mga pangailangan nila. Minsan, nagkukuripot tayo para maturuan din sila na hindi lahat ng gusto nila na ibibigay natin. Pero yung pangailangan nila, ipoprovide natin yan. Kasi pag binigay natin na ibinigay lahat ng gusto nila, kahit hindi naman nila needs, gusto lang nila. Pag binigay natin lahat yan, masasanay sila eh. Pag hindi mo nabigyan yan minsan, wala, sasama pa ang loob ng mga yan. Sabihin nila, kaya naman, bakit hindi pwedeng ibigay. Kaya dapat hindi sanayin. Alam natin sa kanila kung gaano kahirap kitain ng pera at kung paano gastusin, kung paano i-save, kung paano mag-save, kung laan para sa kinabukasan, mag-invest, kung paano padamihin. Ganun dapat humawak ng pera. Hindi yung pag sumahod ka ngayon, magpahinga ka, ubusin mo yung sahod mo. Pag wala na, magtrabaho ka na ulit. Hindi ganun. May mga kilala akong ganun eh. Ganun yung mindset nila. Sa akin hindi kasi. Hanggat kaya kong kumita ng pera, kahit puno na ang wallet ko, hindi ako titigil sa pagtatrabaho. Kasi hindi nauubos ang outcome. Kaya dapat lagi may income. Tsaka isa pang natutunan ko, dapat mas malaki ang income kaysa sa outcome. Ngayon, pag wala ka ng income at hindi mo mapipigilan ng outcome, syempre daily expenses, kailangan tipidin yung outcome. Kailangan magbawas sa outcome. Sa perang palabas kasi walang pumapasok eh. Kailangan itawag dito, i-budget pa rin. Yung kung sa daily na may income, nagkagastos ka halimbawa ng 500 per day, pag wala ng income, kailangan ang outcome mo nasa 300 o 400, ganyan na lang. Kailangan pa rin magbawas. Obligado talaga magbawas ka. Ganun dapat. Wala namang namamatay pag nagtipid ka eh. Mas makakatulong pa nga sa kinabukasan mo yan eh. Importante makakain sa isang araw. Importante yan. Importante hindi nagugutuman. Hindi na mahalaga kung masarap o hindi masarap ang pagkain mo. Importante mabusog ka. Tsaka hindi ka magkakasakit. Okay na yun. Kailangan lang natin paglaanan yung pang kinabukasan natin. Yan, ganyan lang. Video lang ako rito. Pagkwentuhan sa sarili. Ay, sa cellphone pala. Kung sino man yung makikinig na ito, isipin nyo na lang, kayo yung kausap ko. Mahirap naman pag sarili ko kausap ko, di ba? Mamaya, tutik na yan. Sabihin ng pamilya natin sa Pilipinas, puta na yung anak ko. At yung kuya namin, yung daddy ko. Nasiraan na ng bait sa ibang bansa. Naglilibang lang mga anak ko. Naglilibang lang ang daddy. Yan. Kinakausap lang ang camera. Hindi naman mapapanood to ng karamihan eh. Ano to eh, ilalaki ko to sa YouTube ko, secret YouTube to. Yan. Ilan lang ang nakakalam ng YouTube ko na yan. Tambay, kalmado.
Oops, natahimik. May damang anghel.